Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Aurora, 52 anyos at taga Mabalacat, Pampanga. Mahilig akong makinig ng radyo at paborito kong pakinggan ang programa mo. Sa katunayan, naimpluwensyahan ko na nga sa pakikinig ang anak kong si Marlene at siya naman ang nagsabi sa akin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang kwento ng pamilya namin. Tony, merong negosyo ng tela at RTW ang mga magulang ko. Kaya naman medyo nakaluluwag kami sa pamilya. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Norman. Nagkakilala kami sa isang maliit na kainan kung saan isa siya sa mga kusinero. Naging magkaibigan hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Hindi sang-ayon ng mga magulang ko sa relasyon namin dahil sa tingin nila mababang uri ng trabaho ang pagiging kusinero ni Norman. Pero ipinaglaban namin ang aming pag-iibigan. Nagsumikap ang mister ko na makapagpundar ng sariling karinderya at mapalaki yun kahit papaano upang patunayan sa mga magulang ko na kaya niya kaming bigyan ng maaluwang buhay. Lalo na at nabiyayaan kami ng 2 anak. Kaya lang, kalaunan ay nalugi ang negosyong itinayo ni Norman. Hanggang sa mabaon kami sa utang sa pag-asang maisasalba namin ito. At para may panggastos araw-araw, nagbenta na rin kami ng mga personal na gamit. Nalugmok talaga si Norman noong mga panahon na yun. Pakiramdam niya, nabigo niya ako at ang mga anak namin. Paul, Marlene! Maya-maya matulog na kayo, ha? May klase pa kayo bukas. Tama na yung panonood ng TV. Opo, Ma. Ma, bakit wala pa po si Papa? Ang tagal naman po niyang umuwi. Oo nga eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Nagluto pa naman ako ng paborito niyang ulam tapos wala pa... Ay! Aurora! Aurora, buksan mo itong pinto! Ah! Norman! Norman, ikaw ba yan? Ma, bakit po sumisigaw si Papa? Naku, hindi ko alam, anak. Teka, pagbubuksan ko lang ng pinto ang papa niyo. Norman! Ano ba? Patatagal mo na naman, Aurora. Di mo ba ako naririnig? Norman, lasing ka ba? Ano ba sa tingin mo? Lasing ka nga. Tabi nga! Tabi! Harang-harang ka sa daan. Wisit na buhay to. Norman, bakit ba lasing ka na naman? Ano bang problema mo? Alam mo naman ang sagot dyan eh. Norman. Kayo! Kayo na mga anak mo ang problema ko! Kayo! Marlene, Paul, mabuti pa pumasok muna kayo sa kwarto. Dali na. Pero mo... Sige na, anak. Mag-uusap na kami ng papa ninyo. Ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo, ha? Sige na, lakad na. Oo po, sige po, Ma. Oh! Ba't mo pinalis yung mga anak mo? Hayaan mo silang marinig ako. Kaya lumalaking mahihina ang loob eh. Masyado mong binibaby. Bakit mo ba pinagbubuntunan ng galit mo yung mga bata? Wala naman silang kasalanan sa'yo, ah. Tsaka ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Kami na mga anak mo ang problema mo? Anong ibig sabihin no, Norman? Bakit mo nasabi ang bagay na yon? Kasi pagod na akong alagaan kayo. Pagod na akong buhayin kayo ng mga anak mo.
Ayoko na, Aurora! Suko na ako! Hindi ko na kaya. Norman, ano bang sinasabi mo? Wala na tayong pera. Halos lahat ng gamit natin, nabenta na natin para may panggastos. Pati mga personal na gamit mo, wala na rin. Naisanla mo na nga rin yung mga alas mo eh. Pati yung kwintas na bigay sa'yo ng lola mo, nawala na rin. Norman, wala namang kaso sa akin yun. Pwede naman natin yung tubusin pag nakaluwag na tayo. Ang mahalaga may makuhanan tayo ng pera. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung bakit tayo naghihirap na sobra-sobra. Norman. Siguro nga tama talaga yung mga magulang mo. Na wala akong binatbat pagdating sa pagninegosyo. Na hamak na kusinero lang ako at hanggang doon lang ang kaya ko. Kaya nga, kasalanan ko kasi masyado akong mayabang eh. Hindi ko inaral ng mabuti yung negosyo na tinayo ko. Kaya yun, nalugi na lang ng ganun kadali. Masahol pa dito, nalubog pa tayo sa utang. At hindi ko na alam kung makakaahon pa ba tayo. Ganun naman talaga ang negosyo, Norman. Ganun talaga, hindi palaging malakas. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko o hindi? Sabi ko, hindi ko inaral kaya nalugi. Nagmadali ako. Nagpadalos-dalos ng desisyon kaya nagkaganon. At saka, pagod na akong mag-isip kung paano tayo makakaahon. Kasi, puro na lang ako isip ng isip eh. Wala naman ding nangyayari. Mas lalo ko lang pinatutunayan sa sarili ko na bobo ako, inutil at walang kwenta. Kaya, buti pa, maghiwalay na tayo. Aurora, lahat na to. Norman, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan, ha? Kasi nga, hindi ko na nga kayong kayang buhayin ng mga anak natin. Hindi ko na sila kayang pag-aralin. Wala na akong pera. Wala na akong pinagkakakitaan. Buong buhay ko, pagluluto lang ang alam kong gawin. Hindi ko alam kung makakaya ko pa maghanap ng ibang trabaho ng ganong kabilis para may pagsustento pa rin ako sa inyo. Kung sakali naman na makahanap ako, magkano lang naman yung sisweldoin ko dun eh. Hindi ko na may bibigay yung mga gusto ninyo. Hindi naman namin kailangan yun, Norman. Kaya naming magtiis ng mga bata, basta sama-sama lang tayo. Pues ako hindi ko na kaya. Ano? Hindi ko na kaya na makita kayo na maghirap kasama ko. Kaya, buti pa, bumalik ka na lang doon sa mama mo. Isama mo yung mga anak natin. Diba? Matagal ka na nilang gustong umuwi doon para tumulong sa negosyo nila. Kaya, doon na kayo. Sigurado, magiging maayos yung buhay nyo doon. Kumpara naman pagkasama nyo ako dito. Sanay naman ako maghirap eh. Diyan nga ako galing. Kaya ko yan. Mabubuhay akong mag-isa. Ayoko na lang talaga kayong idamay. Kaya sige na. Nagiwalay na tayo. Huwag mo naman gawin sa amin to, Norman. Hayaan mo na lang ba na magkawatak-watak ang pamilya natin? Mas maaatim ko pa na magkawatak-watak tayo kaysa makita ko kayong nahihirap, nagugutom at nagtitiis kasama ko. Kaya sana maintindihan mo yun, Aurora. Hindi na ako yung karapat-dapat na lalaki para sa'yo. Hindi na ako yung lalaking akala mong magbibigay sa'yo ng magandang buhay at masayang pagsasama. Tony, sa mga sumunod na linggo ay hindi na natigil ang pag-aaway namin ni Norman. Ayaw na talaga ni Norman na makasama kami. Lagi niya sinasabi na mas mabuting bumalik na lang kami sa puder ng mga magulang ko, kung saan tiyak na matatamasa namin ng mga bata ang maginhawang buhay. Pinaglalaban ko naman ang pagsasama namin. Pero nagdesisyon na rin ako na pumayag sa gusto ni Norman. Alang-alang na rin sa mga bata. Ayokong tuluyan silang maapektuhan
sa mga pinagdadaanan namin ni Norman. Nandun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi na siguro mawawala yun dahil siya pa rin ang tatay ng mga anak ko. Kaya nga kahit umuwi kami ng mga anak ko sa bahay ng nanay ko, nanatili pa rin ang pakikialam ko sa kanya. Madalas pa rin akong dumalaw sa dati naming inuupahang bahay. Nagbabaka sakali na magkaayos pa kami ng aking asawa. Aalis ka ba? Opo. Saan ka pupunta? Makikipagkita po sana ako sa kaibigan ko, ma. Sinong kaibigan yan, Aber? Bale, si Cecilia po, yung dati kong kaklase nung kolehiyo. Umuwi po kasi siya sa Pilipinas galing Amerika, kaya po naisipan naming magkita-kita, ganun. Si Cecilia ba talaga ang pupuntahan mo? Naman. Siyempre po, bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Siguraduhin mo lang na kay Cecilia ka makikipagkita at hindi dun sa Norma na yon, ha? Ay naku, Aurora. Tantanan mo na yung walang kwentang lalaking yon. Tapatin mo nga ako, nak. Ano po yun, ma? Umaasa ka pa rin ba na magkakaayos kayo ng asawa mong yan? Na magkakabalikan pa kayo matapos niya kayong pauwiin dito? Ma naman. Sagutin mo ang tanong ko at huwag kang magsisinungaling. Gusto mo pa bang makipagbalikan sa asawa mo? Opo, ma. Ay, ba talagang may kagagahan ka rin palang taglay, ano? Dapat hindi mo na naiisip yan kasi sinong matinong lalaki ang magpapaalis sa pamilya niya dahil lang hindi niya sila kayang buhayin? Wala, di ba? Imbis na magsumikap siya, patunayan niya ang sarili niya, kung kinakailangan niyang gumapang sa hirap para lang maitaguyod kayo, dapat gawin niya. Pero hindi! Hindi niya ginawa ang mga bagay na yon. Mama naman. Ay, sabi na nga ba eh. Sabi na. Mulat sa pool, wala talagang binatbat yung asawa mo. Kung bakit ba naman kasi hindi ka nakinig sa akin nung araw? May nanliligaw sa'yo na di hamak na mas may kaya sa buhay pero kay Norman ka pa rin nagpakasal. Alam niyo naman po kung bakit, di ba? Nagmamahalan kami ni Norman. Nagsikap naman siya eh. Nasaksihan ko lahat yun. Hindi lang talaga pumabor sa kanya ang kapalaran, lalo na sa negosyo. Pinagtatanggol mo pa talaga yung lalaking yon? Nakikipaghiwalay na nga sa'yo? Tinaboy ka na nga at ang mga apo ko. Dapat nga galit ka na sa kanya eh. Pero tignan mo naman ang sarili mo ngayon. Nuknukan ka pa rin ng bait. Ay, bulag talaga ang pag-ibig. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako. Aurora, hindi pa tayo tapos mag-usap. May mga kailangan pa po akong gawin. Aurora, kinakausap pa kita. Aurora! Teka, bubuksan ko na tong pinto. Norman? Ano bang amoy yun? Ang baho. Amoy alak. Norman? Norman? Nasaan ka? Norman? Sino ka? Norman? Diyos ko, ano bang ginagawa mo dyan sa sahig? Malamig dyan, tapos marumi pa. Ano bang nangyari dito sa bahay? Halika dali, kumapit ka. Aalalahin kita para makaupo ka sa bangko. Halika na. Ayoko. Sige na, baka magkasakit ka pa dyan. Ayoko sabi, bitiwan mo ako! Halika na. Ayoko nga! Norman, tumayo ka na dyan. Ayoko, Aurora! Pitong sabi! Ano ba? Norman naman. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Sinabi ko ba na tulungan mo ako? Hindi ko kailangan yung tulong mo. Saka ano ba ginagawa mo dito, ha? Di ba pinaalis ko na kayo ng mga bata? Bumalik ka na dun sa bahay ng magulang mo. Ba't ka na dito? Bumalik ako kasi nag-aalala ko sa'yo. Iniisip ko kung kumusta ka na. Kung kumakain ka ba na maayos o kung ano nang ginagawa mo. Buti na lang pala naisipan kong puntahan ka. Lango ka sa alak at ang gulo-gulo nitong bahay. Tsaka, buti pala may dala akong kaunting grocery dyan. Mga delata, noodles, ilang personal na gamit na binili ko para sa'yo. Hindi ko na kailangan yan, Aurora. Alam mo kung ano kailangan ko? Alak. Gusto ko pa ng alak. Nasaan yung alak? Ha?
Ubus na yung alak ko eh. Wala akong mainom. Norman, maawa ka naman sa sarili mo. Tsaka tignan mo nga, hindi ka na makabangon sa kalasingan mo. Wala kang pakialam. Kung wala kang dalang alak, mabuti pa umalis ka na. Norman, Umalis ka na, sabi. Ano, ayaw mo? Ha? Teka. Hintayin mo ako bangon lang ako. Norman, ano ba? Kaya ko sarili ko. Yan di ba? Tayo na ako. Norman, Ano pa bang hinihintay mo? Umalis ka na. Umalis ka na, Aurora. Umalis ka na rito kasi hindi naman kita kailangan eh. Alak ang kailangan ko, hindi ikaw. Hindi kayo ng mga anak natin. Alak lang ang nagpapasaya sa akin. Alak lang ang nakakaintindi sa akin. Kaya umalis ka na. Umalis ka na at huwag ka na bumalik dito. Dahil ayoko na makita ang pagmumukha mo. Norman, itigil mo na yan. Kaya naman natin gawa ng paraan ng lahat. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Wala ka na ibang ginawa kundi umiyak. Alis na sabi. Ayaw mo? Halika. Ihatid kita palabas. Halika dito. Ano ba? Ako magpapalaya sa'yo. Saktan ako! Tigas kasi ng ulo mo eh. Ako naman ako itulak ko. Parang awa mo na. Umalis ka na. Huwag mo ako paalisin. Umalis ka na sabi. Huwag ka nang umasang magkakabalikan pa tayo, Aurora. Ayoko na sa'yo. Hindi na tayo pwede. Hindi ako karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Kaya sana mula ngayon, ituring mo na akong patay. At yung mga anak natin, palakihin mo sila na ulila na sa ama. Tony, nasaktan ako nang ipagtulakan ako ni Norman paalis ng apartment namin. Pero higit sa pisikal na sakit na inabot ko, durog na durog ang puso ko. Hindi para sa akin kundi para kay Norman. Tuluyan ang kinain ng kalungkutan at pagkabigo ang asawa ko. Hindi ko alam kung meron ba siyang adiksyon sa alak o sadyang may problema na sa pag-iisip si Norman. Habang binabagtas ko ang daan pauwi sa amin, hindi ko mapigilang umiyak. Nalulungkot ako sa kinahantungan ng pagsasama namin ng asawa ko. Kawawa naman ang mga anak ko. Dahil sa hirap ng buhay, nawalan sila ng ama. Marahil ay tama ang aking ina. Baka nga hindi karapat-dapat si Norman sa akin. Baka nga dapat kalimutan ko na siya. Ngunit hindi naman ganun kadaling turuan ang puso. Naalisin ang pagmamahal ko para kay Norman. Siya ang unang lalaking aking minahal at hindi ko alam kung magagawa ko pang makahanap ng maaaring pumalit sa kanya. Tony, ipinaliwanag ko sa mga anak ko ang nangyari sa amin ng kanilang ama. Pasalamat na lang talaga ako dahil kahit nasa elementarya pa lang ang mga bata, ay naintindihan naman nila ang sitwasyon. Hindi nagtagal, nakarating sa kaalaman namin na umalis si Norman sa apartment na dati naming inuupahan. Walang nakakaalam sa amin kung saan siya nagpunta. Alalang-alala ako ng husto. Alam kong hiwalay na kami, pero ibang usapan kapag hindi na namin siya nakita ng tuluyan. Sinubukan kong hanapin si Norman kahit tutol ang mama ko. Pinagtanong ko siya sa mga kamag-anak niya na nasa Maynila. Pero ni isa sa kanila
ay walang nakakaalam kung saan pumunta ang aking asawa. Lumipas sa mga taon, nanatiling palaisipan sa amin ang kinaroroonan ng asawa ko. Aurora, umangon ka na. Bakit po ba, Ma? Ano pong nangyari? Mag-ayos ka na ng sarili mo, dali. Sige na, dali. Bakit po? Nasa labas si Oscar. Gusto mo bang makita ka niya sa ganyang itsura? Kaya dali na, anak. Maghilamos ka, magsipilyo ka na at magsuklay ka na ng buhok mo. Teka, sandali lang. Kagigising ko lang tapos pinagmamadali niyo ako. Saka sino bang Oscar yan? Eh, sino pa ba? Eh di yung dating nanligaw sa'yo. Yung gwapo, matangkad. Yung may malaking negosyo doon sa bayan. Eh kaso, tinanggihan mo. Kasi mas pinili mo yung walang kwentang Norma na yon. Eh ano pong ginagawa niya rito sa bahay? Eh pumunta siya rito para dumalaw. Eh pinapunta ko para para suyuin ka ulit. Po? Ma, ano ba yung sinasabi ninyo? Bakit niya ako liligawan? Eh, hindi naman po ako nagpapaligaw. Bakit hindi? Ang tagal mo nang walang asawa na. May asawa pa po ako. Magkahiwalay lang po kami ni Norman pero kasal pa rin kaming dalawa. May asawa ka nga pero nasa naman yung Norma na yon? Wala. Nawawala. Hindi natin alam kung saang lupalop ng Pilipinas nagsuot yon kaya hayaan mo na yon. Andiyan naman si Oscar eh. Alam mo ba na hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa? Siguro siguro mahal na mahal ka talaga at balita ko. Nasaktan siya ng husto nung nalaman niyang nagpakasal ka sa ibang lalaki. Ilang taon din siya bago nakausad sa'yo. Nang alam ko nga nagkaroon naman siya ng karelasyon pero wala. Hindi naging maayos. Na hindi nga niya nagawang yayaing magpakasal kasi nga, ikaw pa rin ang laman ng puso niya. Kaya masayang masaya siya nung nalaman niya na matagal na kayong hiwalay ng asawa mo. Diyos ko po. Ma, kahit na ano po ang mangyari, may asawa pa rin ako. Kasal pa rin kami ni Norman, kaya hindi po ako magpapaligaw sa kung sino-sino. Tsaka, Ma, mahal ko pa rin po ang asawa ko. Ay, kalokohan. Naman? Sana po maintindihan ninyo. Anak naman, ayaw mo bang sumaya? Gusto mo habang buhay ka na lang mag-isa? Ay, ang bata mo pa naman. Pwedeng-pwede ka pang magkaroon ng panibagong pag-ibig. Hindi naman po ako mag-isa. Kasama ko po kayo, tsaka yung mga anak namin ni Norman. Ando na tayo, oo. Pero iba pa rin kapag may karelasyon ka. Yun bang makakasama mo hanggang pagtanda. Alam mo kasi, Nak, hindi habang buhay nandito ako sa mundo. Darating ang araw na mawawala na rin ako. Susunod na ako sa tatay mo kasi matanda na ako. Yun ang realidad ng buhay. Yung mga anak mo naman magsisipaglakihan at magsisipag-asawa. Iiwan ka nilang mag-isa. Paano ka na pag nangyari yon? Sige nga. Kaya ko naman po sigurong mabuhay nun, Ma. Bakit ba kasi ayaw mo nalang kalimutan yung Norma na yon, ha? Ano bang ginawa niya sa'yo? Bakit ba mahal na mahal mo siya? Ginayuma ka niya o ano? Gaya po ng sinabi ko, kasal pa rin ho kami ni Norman. Magkahiwalay lang po kami pero hindi pa rin naman napuputol ang pagiging mag-asawa namin. Eh kung ganun, pwede kitang tulungan, Nak. Tulungan saan, Ma? Para mapawalang bisa yung kasal ninyo. May kakilala ako na magaling na abogado. Sabihin mo lang, kayang-kaya kong gawa ng paraan ng bagay na yan. Oscar, Magandang umaga, Aurora. magandang umaga rin. Pasensya ka na kung biglaan akong pumunta rito. Nabalitaan ko kasi na hiwalay ka na sa asawa mo. Ayoko na muna sanang pag-usapan yon, Oscar. Pasensya na. Kumusta ka na pala? Hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda-ganda mo pa rin.
Parang hindi lumipas ang maraming taon. Siya nga pala, bulaklak para sa'yo. Salamat. May gagawin ka ba ngayong araw? Gusto ko sanang yayain kang lumabas. Meron akong alam na magandang lugar sa... Oscar, sandali. May lilinawin lang sana ako sa'yo. Ano yun? Kung ano man ang sinabi sa'yo ng nanay ko, huwag mo sanang paniwalaan. Wala namang sinabi si Chang Luz. Oscar, pasensya ka na ha. Pero, huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa akin. Wala akong mabibigay na kahit ano sa'yo eh. Hindi pa kasi ako handang pumasok sa panibagong relasyon. Sana maintindihan mo yon. Ano man ang nangyari sa amin ni Norman, umaasa pa rin ako na maaayos namin yon. Aurora, kung gusto talaga ng Norman na yun na maayos ang relasyon ninyo, sana matagal na niyang ginawa. Alam ko, pero hindi pa rin ibig sabihin no na ititingin na ako sa iba. Kasal pa rin kami ni Norman, kaya tapat pa rin ang puso ko sa kanya. Sana maintindihan mo yon. Sige, naiintindihan ko naman pero hindi ako basta-basta susuko. Patutunayan ko ang sarili ko sa'yo, Aurora. At maghihintay ako kung kailan ka magiging handa. Tony, kahit ilang taon na kaming hiwalay ni Norman, tila kahapon lang nangyari ang lahat. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko para kay Norman. Sa totoo lang, baliwala sa akin na wala siyang pera o kahit anong yaman. Mahal ko siya dahil sa kanyang pagkatao. Mabait naman si Norman eh. Nagkagulo lang ang lahat nung hindi niya kinaya ang matinding problemang pinansyal. Bagamat hindi na rin ako masyadong umaasa na magbabalik pa si Norman, sa kadahilan ng mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Ang gusto ko na lamang ay manatili siyang ligtas kung saan siya naroroon. Hanggang isang araw, Tony, ibinalita sa akin ng pinsang babae ni Norman na nasa Batangas daw ang asawa ko at nagtatrabaho sa isang talyer. Ibinigay niya ang address. Kaya agad akong gumayak at bumiyahe patungo doon. Oh, soft drinks. Sensya na. Yan lang ang inumin meron sa tindahan. Ayos lang, walang kaso. Hindi ka na dapat nag-abala. Kumusta ka na? Paano ka napadpad sa lugar na to? Ang laki ng ipinayat mo ah. Kumakain ka ba ng maayos? Oo naman. Ka na mag-alala sa akin. Norman, bakit naman bigla ka na lang umalis noon sa tirahan natin? Alalang-alala kami sa'yo ng mga anak mo. Lalong-lalo na ako. Norman, kung saan-saan kita hinanap. Pinagtanong kita sa mga kamag-anak mo sa Maynila. Umalis ako kasi gusto ko nang magpakalayo-layo sa inyo. Lumayo ako kasi yun na lang iniisip kong tamang gawin nung mga panahong yun. Gusto kong magsimula ulit eh. Gusto ko umasenso kaya nagsikap ako. Naghanap ako ng ibang trabaho na masukan kung saan-saan. Tumira ako kung saan-saan hanggang sa makarating ako dito sa Batangas. Masaya na yung buhay ko dito. Tahimik na ako dito kaya sana hindi mo na ako pinuntahan pa. Pero Norman, hindi naman pwedeng habang buhay mo kaming pinagtataguan. Hinahanap ka ng mga anak natin. Lalo na yung bunso natin, si Marlene. Norman, hindi mo ba sila naiisip? Naiisip pero... Hindi ka ba nangungulila sa kanila? Siyempre naman. Yun naman pala eh. Pwede ba bisitahin mo man lang sila?
Gustong-gusto ka na nilang makita. Hindi ko pa magagawa ang bagay na yan eh. Bakit naman? Ikaw ang ama nila. Pwedeng-pwede mo silang puntahan. Karapatan mo yun, Norman. Kasi wala pa akong mukhang maihaharap sa kanila. Hindi pa ako asensado. Tingnan mo nga yung hanap buhay ko. Kakarampot lang kinikita ko sa pagmimekaniko. Wala rin akong sapat na ipon para may maipanggastos. Saka ko na lang sila pupuntahan pag nakaluwag-luwag na ako. Norman, hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki. Pamasahe lang ang kailangan. O kung gusto mo, kami na lang ang pupunta rito ng mga anak mo. Huwag na huwag kayong pupunta rito. Norman, wala naman pakialam ang mga anak mo sa estado mo sa buhay. Ang gusto lang nila ay makita at makasama nila ang tatay nila. Kaya sana harapin mo na sila. Harapin mo kaming pamilya mo. Tutulungan kita. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Hindi mo na ako cargo, Aurora. Matagal na tayong hiwalay, di ba? Isa pa may karelasyon ka na. Baka hindi niya magustuhan kung magkakaroon pa ulit tayo ng ugnayan. Ha? Karelasyon? Anong karelasyon? Ako may karelasyon? Oo, Anong pinagsasasabi mo? pwede ba? Alam mo naman yung sinasabi ko, Aurora. Sinong may sabi sa'yo na may karelasyon ako? Wala akong ibang karelasyon at hindi ako nagkaroon ng karelasyon simula nung naghiwalay tayo, Norman. Malay ko yun yung sinabi sa akin ng tiyahin mo nun eh. Kaya syempre ako, naniwala ako. Kamag-anak mo eh. Kamag-anak? Sinong kamag-anak? Si yung Chang Perla. Si Chang Perla? Sinabi niya sa'yo na may karelasyon na ako? Oo, kinakasama mo na nga raw eh. Ano? Ay, Diyos ko po naman. Ano ba yung sinasabi mo, Norman? Isa na rin yun sa mga rason kaya pinili ko nang lumayo sa inyo. Ayoko nang guluhin yung buhay nyo. Baka kasi mas maayos na asawa at ama yung pinalit mo sa... Wala nga sabi akong karelasyon, Norman. Sana tinanong mo muna ako. Sana kinausap mo ako para kumpirmahin yung mga sinabi sa'yo ni Chang Perla. Natakot nga kasi ako, Aurora. Natatakot ako makita mo ako nakalunos-lunos. At lalong natakot ako malaman ng totoo. Masakit na marinig mula sa ibang tao na may bago ng lalaki sa buhay mo. At alam kong doble o triple pa ang sakit kapag sa'yo na mismo nang galing ang totoo. Kaya pinairal mo na naman ang kaduwagan mo. Kaya nga di talaga ako nararapat para sa'yo. Inubos na ng kahirapan ang yabang ko. Pues para sa kaalaman mo, walang katotohanan ng sinabi sa'yo ni Chang Perla. Wala ako naging karelasyon mula nung maghiwalay tayo. At magpasa hanggang ngayon, hindi kasama sa plano ko ang humanap ng kapalit mo. Kasi Norman, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Ikaw pa rin ang asawa ko, Norman. Kaya nga ako nandito sa harapan mo eh. Hinanap kita. Pinuntahan kita rito kahit na ang layo-layo ng lugar na to. Kasi umaasa ako na baka sa pagkakataon na to, handa ka na. Hindi mo na lang sana ginawa kasi matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Nangyari na ang mga nangyari. Marami na tayong mga nagawang desisyon. Di na natin ito mababawi. May kanya-kanya na tayong buhay. Kaya kanya-kanya na lang tayo. Teka, Norman, sandali lang naman. Hindi mo ba ako naiintindihan? Handa akong kalimutan ang mga nangyari noon. Yung pagtaboy mo sa amin ng mga anak mo, yung pangiiwan mo sa amin. Kaya kong palagpasin ang lahat ng yun. Pwede tayong magsimula ulit. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Oo, mas tumanda na tayo, pero may panahon pa. Pwedeng-pwede pa tayong bumawi sa May iba na akong kinakasama, Aurora. Ano? Magdadalawang taon pa lang kami. Pero mabuti siyang babae. Tinulungan niya akong makabangon muli. Kaya kahit gustuhin ko mang gawin yung mga sinasabi mo, hindi na pwede. Kasi tsak na may masasaktan akong tao. Isang taong walang ibang hiningi sa akin, kundi ang pagmamahal ko.
Ang sama-sama ng loob ko nung nalaman kong may iba ng karelasyon si Norman. Hindi ko rin mawari kung bakit siya basta na lamang naniwala na ipinagpalit ko na siya sa iba. Pero kahit masakit at mahirap, pinilit ko ang sarili ko na umusad. Pinagtuunan ko na lamang ng pansin ng mga bata at ng pag-aaral nila. Bumalik naman ang komunikasyon namin sa isa't isa ni Norman, subalit para na lamang sa mga anak namin yon. Sa isip ko, kailangan pa rin siya ng mga bata. At kung hindi na niya kayang magpakaasawa sa akin, magpakatatay na lamang siya kina Marlene at Paul. Yun na lang ang tangi kong hiling noong mga panahon na yun. Tony, ako na ang namamahala sa negosyo ng pamilya namin. Doon ko na lang inabala ang aking sarili upang hindi ko na masyadong maisip si Norman. Mahirap umusad at pakiramdam ko may mga araw na bumabalik ako sa umpisa. Pero payapa naman ang puso ko sa katotohanang wala akong pagkukulang sa relasyon at pamilya namin. Hindi ako ang sumuko at hindi rin ako ang nang-iwan. Hindi naman galit kay Norman ang mga anak namin. May kaunting tampo lang pero gusto pa rin nilang makita ang kanilang ama. Sa katunayan, nakakausap na nila si Norman sa telepono paminsan-minsan. Problema nga lang kay Norman, sala sa init, sala sa lamig. Minsan may oras siya, minsan naman hindi pa rin mahagilap. Marami naman siyang pangako sa mga anak namin pero natatakot ako na baka mamaya hindi niya ito mapanindigan. Dahil ang pinakaayoko ay ang masaktan ang damdamin ng mga anak ko. Gaya halimbawa, nung graduation ng anak naming babae, nangako siyang pupunta pero hindi siya dumating. Siya nga pala. Hindi na ba nagpakita talaga yung magaling niyang ama? Hindi po eh. Ay, sus. Sinasabi ko na nga ba? Ma, sigurado namang may dahilan bakit hindi nakapunta si Norman. Sigurado tatawag din yun para humingi ng paumanhin. Kaya hayaan na lang po muna natin. Paano hahayaan? Dismayado na naman yung apo ko. At kagagawa na naman pala ng magaling niyang tatay. Ang akin lang naman po, baka may nangyari. Baka may emergency, kaya hindi siya nakapunta. Hindi ko pa lang po siya nakakausap ngayon, kaya hindi ko pa alam ang rason niya. Hindi mo na kasi dapat pinapunta yung lalaking yun eh. Bakit naman po hindi? Graduate ang bunso namin. Tsaka gusto siyang makita ni Marlene. Yung apo ninyong nagpapunta sa kanya. At nangako si Norman. Ang mali lang niya hindi niya tinupad ang pangako niya. Ay sus, para namang hindi ka pa nasanay. Kahit kailan, wala talagang isang salita ang Norman na yan. At mahilig siyang mang-iwan sa ere. Sabihin mong hindi nagawa na niya sa'yo yun. Ikaw lang naman tong parang timang kasi hinahanap mo pa rin siya at pilit na pinababalik sa buhay ninyo ng mga bata. Ay, nako. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Aurora. Hindi ka na nagbago. Tumanda na ako sa pangungonsumisyon sa'yo. Lalo na dyan sa dati mong asawa. Mukhang kayo po yata ang kailangan na magpahinga, Ma. Oo, kasi nakakakonsume ka eh. Ay, sige na. Papasok na ako sa kwarto ko. At ikaw, tigilan mo na yung pagliligpit mo dyan, ha? Mga kasambahay na ang bahala dyan. Opo, Ma. Ingat po sa paglalakad, ha? Oh. Norman naman kasi. Nasaan ka ba? Ano bang nangyari sa'yo? Tawagan ko kaya uli siya. Baka sumagot na. Hello? Hello, Norman? Nasaan ka? Ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko, ha? Hindi ko na mabilang ilang beses kitang tinawagan. Yung anak mo, hinintay ka.
Panayang tanong sa akin kung nasan ka na. Hindi ko naman alam ang isasagot. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Pasensya ka na. Nasan ka ba, ha? Bakit hindi ka nakarating sa graduation ni Marlene? Ang totoo niyan, nandito ako sa labas. Labas? Nang ano? Saang labas? Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Nandito ako sa labas ng bahay niyo. Ha? Kanina pa nga ako rito eh. Nasa labas ka ng bahay namin? Teka, anong ginagawa mo dyan? Sandali, lalabas ako. Dyan ka lang ha, huwag kang aalis. Naglalakad na ako palabas ng bahay. Ibababa ko na tong tawag. Nasaan na siya? Nasa labas lang daw. Ayun! Norman! Aurora! Ano ka ba namang lalaki ka? Ay, kubit ka na nga, ampas! Sa tingin mo ha? Sa tingin mo bakit? Ha? Aurora! Bakit ngayon ka lang ha? Alam mo ba kanina ka pa hinihintay ni Marlene sa graduation niya? Hindi siya mapakali. Buong araw pa ulit-ulit kanyang hinahanap sa akin. Tinatanong niya kung nasaan ka na, kung pupunta ka pa ba. Normal nangako ka sa kanya na pupunta ka, di ba? Pero anong ginawa mo? Ni anino mo, hindi ko man lang nakita sa eskwelahan niya kanina. O kahit man lang humabol dito sa handaan, hindi mo rin naisip gawin. Ay, Norman, pambihira ka talaga. Nandun ako, Aurora. Nandun ako. Anong sinabi mo? Nandun ako sa eskwelahan, pero nasa labas lang. Ano ka mo? Bakit hindi ka pumasok? Nahihiya kasi ako dahil ganito lang suot ko. Tingnan mo, kupas yung pantalon, manipis, luma yung polo. Ito na yung pinakamatino kong damit, kala mo ba? May butas pa nga yung pantalon ko sa may bandang binti. Pakiramdam ko hindi bagay sa graduation ng anak natin. Anong hindi bagay? Maayos naman yung suot mo. Alam mo namang hindi totoo yan. Nasa pribadong eskwelahan si Marlene. Hindi biro yung matrikula dun. Yung mga magulang nung mga estudyante, posturang-postura. Tapos ako ganito lang. Ano na lang ang iisipin nila kay Marlene pag nakita nila ako? Norman, wala namang problema eh. Hindi naman nila tinitignan kung bago o luma, kung kupas ba yung suot mo o hindi. Ang sabi ko nga, maayos ka naman. Presentable ka tignan. Ang problema rito ay yung pag-iisip mo. Masyado mong inaalala yung sasabihin sa'yo ng ibang tao kahit hindi naman mahalaga ang opinyon nila. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Alam ko ang pinupunto mo. Pero hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Hanggang kailan mo kaaawaan ang sarili mo, ha? Hindi mo man lang ba naisip na kawawa ang anak natin kanina? Siyempre hindi kasi wala ka nga doon, hindi ba? Kung nakita mo lang sana kung paano kanya hinintay tapos hindi ka dumating, pinaasa mo lang si Marlene, Norman. Kaya pwede ba? Kung pwede lang, ha? Alang-alang sa mga anak natin, iisang tabi mo naman yung pride mo. Sige, oo, aminin na natin, kawawa ka nga. Pero sa lahat ng kawawa, ikaw yung mapagmataas? Dapat hindi ganun eh. Kasi hindi naman pera ang kailangan namin sa'yo, Norman. Ang gusto namin, magpakalalaki ka. Magpakatatay ka sa mga anak natin. Ipaglaban mo ang pamilya natin. O kahit yung mga bata na lang, wag na ako, Norman. Masyado nang mahaba ang panahong kinugol mo sa sarili mo. Oras naman para isipin mo sina Marlene at si Paul. Yung mga bata naman, Norman. Sila naman ang unahin mo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong hayaan na magalit sa'yo ng husto ang mga anak natin. Dahil baka dumating sa punto na kahit anong pagmamakaawa mo, hindi ka na nila magagawa pang patawarin. Tony, dumating ako sa punto na ako na lang ang napagod. Naisip ko na baka oras na para sukuan ko na si Norman. Tutal, matatanda na mga anak ko. Hindi ko na kailangan protektahan ang kanilang mga damdamin. Isa pa,
Nakakapagod na rin maghabol sa isang taong tila hindi na tinubuan ng tapang. Nagkakaedad na rin naman ako. Baka oras na para ipahinga ko naman ang aking puso. Lalo na't nalagay na rin sa alanganin ng kalusugan ko. May nadiskubre kasing namamagang ugat sa aking puso. Kinailangan kong sumailalim sa operasyon. Gusto ni Marlene na kumuha ng caregiver. Pero ako ang umaayaw dahil hindi ko gusto na may ibang taong nag-aalaga sa akin. Hindi ko naman akalain na may iba pang paraang maiisip ang mga anak ko para lang may tumutok sa pag-aalaga sa akin. Asa na kaya si Marlene? Sabi niya sa text niya malapit na siya sa bahay pero inabot na ng 30 minutos. Wala pa siya. Ma? Oh. Ma, pwede po bang pumasok? Oo, nak. Pasok ka lang. Hindi naman nakalakang pinto. Sige ho. Ma, bakit ngayon ka lang? Sabi mo malapit ka na sa bahay. Lumipas ang higit 30 minuto wala ka pa rin. Malapit na akong bumangon para hanapin ka sana Pasensya na po, Ma. Ang totoo niyan, kanina pa po ako nakauwi. Bakit ngayon mo lang ako pinuntahan? May inasikaso lang ho ako sandali. At saka, may kasama po kasi ako, Ma. May kasama ka? Sino? Kaibigan? Katrabaho mo? Ma, kalma ka lang ha. Huwag ho kayong mabibigla. Bakit? Ano ba yan? Kasama ko ho si Papa. Pa, halika, pasok ka. Norman? Aurora, Anong ginagawa mo rito, Norman? Marlene, ano bang ibig sabihin nito? Bakit nandito ang papa mo? Ma, sinabi ko po kay Papa na nagkasakit kayo at naoperahan. Nag-alala po siya kaya pumunta ho siya rito. Gusto raw ho kayong makita. Totoo ba yun, Norman? Oo, Aurora. Sumama agad ako kay Bunso nang malaman ko ang nangyari sa'yo. Ang mabuti pa ho, iwan ko na ho muna kayo para makapag-usap kayo ni Papa ng maayos, ha, Ma? Maghahanda na lang po muna ako ng makakain. Excuse lang po. Kumusta ka na, Aurora? Ayos na ako. At saka, bakit mo pa ba ako kinukumusta? Di ba dapat wala ka ng pakialam sa akin? May pakialam pa rin ako sa'yo kasi asawa pa rin kita. Asawa? Matagal na tayong hiwalay, di ba? At saka may kinakasama ka na. Hiwalay na kami ni Weng. Mga higit 1 taon na rin. Hiwalay na kayo? Bakit? Ay, wag mo nang sagutin. Personal mong buhay yun. Hindi ko na kailangang malaman pa. Hanggang ngayon ba nagseselos ka pa rin kay Weng? Ay naku, Norman. Tigil-tigilan mo ako sa mga ganyang biro mo, ha? Teka, pwede ba akong umupo rito? Ang laki ng kasalanan ko sa'yo, Aurora. Pati sa mga anak natin. Mabuti naman at alam mo. Alam mo rin naman ang dahilan, di ba? Wala na akong mukhang may haharap sa inyo. Kaya lumayo na lang ako. Pinilit ko na kalimutan kayo at mamuhay nang wala kayo sa piling ko. Wala talaga ako sa katinuan ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Pero sa kabila ng lahat, sinubukan mo pa rin na mabuo tayo.
Yun naman kasi ang dapat mangyari. Yung muli tayong magkasama-sama. Pero naging bato ang puso ko. Kaya hindi ko alam kung paano pa ako makakabawi sa'yo. Aurora, napakalaki ng kasalanan ko sa pamilya natin. Dahil naging mahina ako. Naduwag ako. Hindi ko kayo nagawang ipaglaban. Hindi ko naisip ang lahat ng mga sakripisyo mo. Pangunawa sa akin at suporta. Dahil kinain ako ng pangarap kong may mapatunayan sa iba. Nabulag ako, Aurora. Nagpadala ako sa emosyon at naghangad ako ng sobra para sa sarili ko. Akala ko kasi tama yung ginagawa ko. Na pag nagtagumpay ako, mas mapoprotektahan ko kayo. Mas maaalagaan at mabibigyan ng maayos na buhay. Pero nagkamali ako dahil yun pa ang naging mitsa para masira ang pamilya natin. Patawarin mo ako, Aurora. Patawarin mo ako. Naiintindihan ko, Norman. Kaya pinapatawad na kita. Ako rin naman merong pagkukulang sa atin. Hindi ako naging mabuting asawa para sa'yo. Kaya patawarin mo rin sana ako. Anong hindi? Mabuti ka. Ikaw ang pinakamabuti, Aurora. Kaya nga hiyang-hiya ako sa'yo dahil nagawa ko kayong iwanan noon at ipaubaya sa'yo ng mag-isa ang pagpapalaki sa mga anak natin. Pero nandito na ako ulit at pinapangako ko na hindi na ako aalis. Babawi ako sa mga pagkukulang ko. Ibibigay ko ang makakaya ko para may paramdam sa inyo na mahal ko kayo. Pangako yan, Aurora. Pangako yan. Tony, mula noon ay halos araw-araw nang nagpupunta si Norman sa aming bahay. Siya ngayon na nag-aalaga sa akin. Tila kami naging matalik na magkaibigan. Hindi ko naman masabing nagkabalikan na kami. Pero alam naming naroon pa rin ang aming pagmamahal para sa isa't isa. At yun lamang ang importante sa akin, Tony. Ang makitang nasa maayos ang kalagayan ng aking asawa. Kasi wala akong ibang minahal na lalaki, kundi si Norman lang. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Aurora. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.